Kahapon ay lumabas ang nakakagulat na balita tungkol sa hindi natuloy na trade ni Williams sa Lakers at Dalton Knecht patungo sa Charlotte Hornets. Ang dahilan nga dyan ay ang hindi pumasa si Mark Williams sa kanyang physical test sa Lakers. Dahil dito, umatras ang Lakers sa trade na kinabibilangan ni Knecht, Cam Reddish at multiple first-round draft picks. Ayaw nilang isugal ang kanilang assets para sa isang player na hindi malinaw ang kondisyon sa kalusugan. Si Mark Williams ay 23 years old pa lamang at nakita ng Lakers bilang kanilang posibleng main center para sa susunod na taon sana. Subalit, hindi siya ganap na malusog kaya't mas pinili ng Lakers na i-pull out ang trade kaysa magsisi sila sa huli. Nagbigay na nga din ng reaksyon si Dalton Knecht sa pangyayaring ito. Ayon kay Knecht, masaya siya na makakabalik siya sa team na nag-draft sa kanya. Mas komportable na nga daw siya kasama ang mga Lakers players. At nang tanungin siya kung anong masasabi niya sa pag-trade sa kanya ni Rob Pelinka, ayon kay Knecht, una ay nalungkot siya pero at the end of the day nga daw ay ang NBA ay business nga daw at maglalaro pa rin siya at ibibigay ang kanyang lahat na makakaya kung saan man siyang team mapunta. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga Lakers fans sa nangyari kahapon. May ilan na nalungkot dahil sa kawalan ng isang solidong starting center na maaaring magpababa ng tsansa ng Lakers sa championship. May iba naman na masaya at naniniwalang lugi ang Lakers sa trade kaya't mas mabuti na lamang na hindi ito natuloy. Ngayon ay masyadong loaded ang Lakers sa wing players ngunit kulang sila sa maaasahang center lalo na sa playoffs kung saan kakaharapin nila ang malalakas na big men tulad ni Nikola Jokic, Anthony Davis at Domantas Sabonis. Kaya't hindi na rin imposible kung biglang mag-wave ng Lakers ng isang wing player tulad ni Cam Reddish lalo na't kasasign lang nila kay Goodwin. Malaki ang posibilidad na maghanap sila ng big man sa buyout market gaya ni na Daniel Theis, Damian Jones, Dwight Howard o JaVale McGee na parehong may history sa Lakers. Sa ngayon, kailangang magdesisyon agad ng Lakers kung paano nila pupunan ang kanilang kakulangan sa center position. Samantala, matapos manalo kahapon ng Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra Indiana Pacers, umangat na ang kanilang record sa 31 wins at 19 losses. Dahil dito, tumaas din sila sa ika-4 na pwesto sa Western Conference standings. Nakadagdag pa sa kanilang swerte ang pagkatalo kahapon ng Houston Rockets sa kamay ng Dallas Mavericks dahilan upang mas lumakas ang kanilang posisyon sa playoffs race. Bukod pa rito, napakaganda rin ng kanilang performance sa huling 10 laro kung saan 9 na beses na silang nananalo. Dahil dito, sila na ngayon ang itinuturing na may pinakamagandang performance na team sa NBA. Hindi malayong umangat pa sila sa standings lalo na at 1.5 games na lamang ang agwat nila sa Denver Nuggets na nasa ikatlong pwesto at 3 laro na lang ang pagitan nila sa Memphis Grizzlies na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto. Mas lalo pang aangat ang kanilang opensa sa susunod na laban kontra sa Utah Jazz dahil siguradong maglalaro na ang kanilang bagong superstar na si Luka Doncic. Ayon mismo ito kay Coach JJ Redick. Inaabangan nga ng maraming NBA fans lalo na mga Lakers fans ang duo ni LeBron James at Luka Doncic. Alam naman natin na si Luka Doncic ay kasama sa top 5 players ngayon sa NBA habang si LeBron naman ay maganda pa rin ang pinapakitang performance kahit na siya ay 40 years old na. Kaya kaabang-abang talaga ang magiging laro ng Lakers at Luka Doncic bukas. Kilala si Doncic bilang isa sa pinakamahusay na scorers sa liga, nag-a-average ng 28 points kada laro sa Dallas Mavericks bago lumipat sa Lakers. Bukod sa scoring, malaking tulong din ang playmaking ni Doncic lalo na sa mga big men ng Lakers gaya ni Jackson Hayes.